Sana po tuloy-tuloy po ito. Dapat permanente na siya. At siguro po mga kababayan ang gawin ng America with our forces, mag-station na muna ng ilang buwan doon sa Ayungin Shoal. Nakabantay lang po. Then hakot na rin po tayo ng mga panambak para gawin na natin na permanenteng base militar. Ilagay natin yung extension ng EDCA sites. Yung magandang balita para sa ating lahat. China's bullying days are over, sabi rito sa balita. Bakit anya Mr. Maravillas? Magti-team up na daw mga kababayan yung Pilipinas at saka yung Amerika sa gagawing resupply mission sa mga susunod na araw. Sabi to mga kababayan ni Senator Raffy Tulfo sa interview sa Armed Forces of the Philippines as revealed by General Browner. Di ba? Napakagandang balita. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga magagandang balita dito po sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Talagang BBM lang po mga kababayan yung sakalam. Tamimi ngayon mga kababayan yung mga pro-China propagandist dito sa ating bansa. Ano kayo ngayon? Sabi rito sa balita, the Philippines is joining forces with its close ally, the United States, for the next mission to deliver provisions to a remote outpost in Ayungin Shoal. Sana po tuloy-tuloy po ito. Dapat permanente na siya. At siguro po mga kababayan ang gawin ng America with our forces, mag-station na muna ng ilang buwan doon sa Ayungin Shoal. Nakabantay lang po. Then hakot na rin po tayo ng mga panambak para gawin na natin na permanenteng base militar. Ilagay natin yung extension ng EDCA sites doon na mismo sa Ayungin Shoal, yung additional EDCA sites natin. So habang naghahakot ng mga panambak for a permanent structure, siguro gayahin natin yung ginawa nila doon sa sa Spratly. Sila nga nag-construct ng ng artificial island. Galing pa yung mga lupa sa ating mga kabundukan. O di ba? Tapos ngayon may ginagawa sila na airstrip. Iyon din yung gawin natin po, mga kababayan. Anyway, yung Ayungin Shoal, mga kababayan, territory natin. So wala silang paki. So, sabi rito sa balita, the joint resupply operation of the Philippine Coast Guard and the U.S. military is expected to begin by September, next month na po, or October, in a bid to reinforce the country's defenses against China's relentless harassment in the West Philippine Sea. Doon natin mga kababayan i-posisyon yung mga darating na BrahMos missile system. Yung in-order natin sa India, doon na natin i-position po. So the latest information was obtained by Senator Raffy Tulfo based on his conversation with Armed Forces Chief General Romeo Browner. O narito mga kababayan, kinausap ni Tulfo si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. and Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, to recommend the joint Philippine-U.S. operation in Ayungin. Both officials posed no objections
to the proposed joint operation to deliver food and supplies for Filipino Marines stationed on the grounded warship sa Ayungin Shoal po. Tingnan natin mga kababayan kung ano yung magiging reaction ng China. Ano ba? Kung ibablock pa nila, mga kababayan, yung resupply mission habang nakakonvoy, yung warship ng Amerika. Di ba? Browner likewise said, the joint operation of the Philippine Coast Guard in the U.S. in the resupply mission in Ayungin Shoal is already underway. So, yun po mga kababayan yung sabi rito sa balita. In fact, sabi ni Tulfo, Browner said that they have already talked with Admiral John Aquilino, commander of the U.S. Indo-Pacific Command, for its implementation that will start in the middle of September or the first week of October. So sabi rito, Tulfo welcomed the imminent Philippine-U.S. resupply mission. The partnership between the Philippines and the United States will hopefully send a signal to China that their bullying days are over. Tapos na ang maliligayang araw ng pambubuli at panghaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, sabi po ni Tulfo. The United States earlier expressed solidarity with the Philippines following dangerous actions by the Chinese Coast Guards obstructing a Philippine resupply mission to Ayungin Shoal on August 15. Sabi rito sa balita, according to the U.S. State Department, the use of water cannons and unsafe blocking maneuvers interfered with the Philippines' lawful exercise of high seas freedom of navigation and jeopardized the safety of the Philippine vessels and crew. So, tuloy-tuloy na po ito mga kababayan. And yung ating Pangulong Bongbong Marcos, makikipag-usap na rin sa Australian Prime Minister Anthony Albanese next month na po mga kababayan, para ang sabi i-discuss yung continuation of the joint military exercises between the Philippines and Australia to increase the capabilities of their respective forces in addition to other issues of common concern in the midst of the current geopolitical condition dito po sa South China Sea, sa Indo-Pacific region. So, in an interview mga kababayan, sabi ng ating Pangulo dito, I think we would be discussing for sure also the continuation of this kind of joint exercise. Alam naman ninyo, pagka maganda ang coordination, lalong-lalo na pag sa military, pagka napakalaki ng multiplier effect, and that's why it is important that we continue that. So sabi ng ating Pangulo, we have many common concerns with Australia in terms of the region. And of course, we also have very many Filipino nationals in Australia. And I was reminding the ambassador, we have large contingent of Filipinos in Australia. So yun mga kababayan yung mangyayari dito. Magiging sunod-sunod na yung mga military exercises para mabantayan ang ating bansa at yung buong region po. Hindi makapagsamantala dito yung mga Chinese. Ayas, yan po ang mga magagandang balita para sa security ng ating bansa. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Mainam po sa paninigas nito. Ito naman po, mga kababayan, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.